morning everyone, magandang umaga sa inyong lahat. Ang video naman ito ay para kay Jamil Hugo sa kanyang katanungan. Siya ay nagtatanong na paano daw mag-reading ng parameter sa makina, sa barcode. Yun po yung kanyang katanungan. So ito, gagawa natin ng video kung paano mag-reading ng parameters sa main engine at generator engine. Actually, ito ay thermometer na iba't iba ang klase ng thermometer. Hindi lang ito isang klase. Mayroong digital, mayroong mercury, at mayroon din naman scanner thermometer. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng thermometer na yon. Ang pag-reading naman ito ay napakasimple lang paano ito readingin. Mamaya ipapakita ko din sa inyo kung paano readingin yung mga thermometer na yon. So bago po simulan ang aking video na yon, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa lahat ng mga nanonood ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. So ngayon, bago ko simulan yung aking video, ay nais ko po muna pakilala ang aking channel at dito panoorin nyo. Bounds. So ayan na guys, yung isa sa mga thermometer na dito sa engine control room. Ito yung tinatawag na multi-points thermometer. Digital yan. Napakaluwal lang readingin yan. Para dun sa katanungan ni Jamil, paano daw readingin ang parameter sa makina, ganito lang naman yun. So halimbawa ito, pindutin mo yan, lagay mo sa 1. O yan, exhaust valve number 1. Baba ang kanyang temperature. Siyempre hindi tayo natakbo, tapos nandito pa tayo sa malamig na lugar. Yan, nagagayan mo lang siya paano yan reading. So itong anong ito, thermometer na to ay nandito na lahat ang exhaust, jacket cooling, piston cooling. Yan ang tinatawag na multi-points thermometer. So yan po yun. Napakasimple lang niya paano readingin, kasi ano siya, digital. Tapos ito naman yung isang tinatawag na scanner thermometer. Yan, ginagamit din ito pagkuha ng mga, makikita nyo to, kadalasan nyo ito makikita sa mga bago kayo pumasok ng mall o ng opisina. Ginagamit ito sa pagkuha ng body temperature. Scanner thermometer ang tawag po dito. So itong anong ito, pwede mo rin itong gamitin sa pagkuha ng temperature sa main engine. Meron siyang capacity na maabot ng, hindi makita. Ayan, kita pala eh. Ito 60 minus 60 degrees Celsius hanggang plus 500 degrees Celsius. Ibig sabihin 60 pababa at 500 pataas ang kanyang capacity na pwede mong makuha. So halimbawa ang exhaust ng engine, maabot yan ng mga 350, 400. So ibig sabihin pwede mo itong gamitin.
Simple lang naman to kung paano mo to gamitin. Pipindutin mo lang yan dito. Itutok mo sa bagay na gusto mong kuhaan ng temperature. Kailangan hindi dun sa may cover. Kailangan yung kanyang laser ay nakatutok mismo dun sa mitan na kukulan mo ng temperature para makuha mo yung accurate na temperature niya. Pindutin mo lang, lalabas yung ganyan. Tulad yan, may lumabas na 25.6. Ibig sabihin, ang temperature dito sa control room ay umaabot ng 25.6. So yun lang po yun. Ganun lang po kasimple kung paano mag-reading ng digital thermometer. Mamaya ay pakita ko naman sa inyo yung iba pang mga thermometer na naka-attach sa main engine para sa katanungan ni Mr. Jamil Hugo. So ito na guys yung actual video sa main engine. Ayan, ito yung main engine. Tapos ito yung kanyang exhaust temperature, yung kanyang thermometer. Bilog. Hindi siya haba, hindi rin siya digital. Ayan. Ipakita ko sa inyo isa-isa ang kanyang parameters. Re-readingin nyo yan guys pagka duty navigasyon, nire-reading yan tapos sinusulat yan sa logbook. So dito tayo sa mas malapit. Yan, nakatusok siya sa exhaust main engine. Yan guys, mas malapitan. Maabot siya ng 600 degrees Celsius. Pero sa navigasyon, maabot lang yan ng mga 350, 380, 370, ganun guys. So, mamaya, paano yan readingin? Ituro ko sa inyo kung paano mag-reading yan. Napakasimple lang naman po kung paano yan readingin. Siyempre para dun sa mga baguhan na gustong magkaroon ng kahit kunting kaalaman, mahalaga yan sa inyo para pag sakay nyo ng barko, marunong na kayo. Meron na kayong idea kung paano mag-reading ng thermometer, mga parameters. Hindi lang yan ang nire-reading, mga pressure gauge, lahat ng mga mahalaga dito sa engine room. So ito naman yung generator, yan naman yung kanyang thermometer. Yan yung sinasabi ko na mayroong mercury sa loob. Yun yung kanyang, yun yung re-readingin mo sa kanya para makuha mo ang kanyang temperature. Yan o, ito nyo yun, yung kulay itim. Yan, mamaya may picture ako niyan at turo ko sa inyo kung paano yan readingin. So yan, yung generator na yan sa ngayon ay umaandar yan. So yan yun. Ganun lang guys kung paano mag-reading ng main engine parameters at generator engine. So ang pag-reading nun guys ay 10 by 10, mga 10, 20, 20
ano yun guys, ganun lang ang pag-editing, napakasimple. Sa digital naman, hindi na kailangan turo pa yun na step by step, napakasimple na nun. So, maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka lang napadpad dito sa aking channel, click mo ng subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. Ang sunod ko namang video na i-upload kung paano magsunda. Yan. Pag bunkering, nagkaroon niya ng pagsusunda, ituro ko sa inyo kung paano magsunda at paano ang computation nun. Napakahalaga at napaka-importante yun para dun sa mga baguhan na wala pang experience para doon. At least magkakaroon na kayo ng idea kung paano magsunda ng fuel. Fuel bunkering po yan, sinusunda po yan. Mga tangke na tiputang. So hanggang dito na lamang po muli at maraming pong salamat sa inyong panonood sa aking mga videos na ina-upload. At kung meron kang katanungan sa aking mga video na ina-upload, huwag kang mahihiya na magtanong. Sa handa kong sagutin ang inyong mga katanungan sa abot ng aking mga kaya. Hanggang dito na lang po muli at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you.